Mika! Oh, Jamie, magti ka muna. Buti naman pumayag ka sa akin makipagkita dito. Oo, yung boyfriend ko kasi taga dyan lang. Tapos nagulat na nga lang ako, nag-message ka sa akin. Ayun, naisipan ko na dumaan. Uy, namiss ko yung banding natin Wala na kasi akong time para sa mga ganyan eh. Busy na ako magpayaman. By the way, anong trabaho mo ngayon? Eto, isa na akong high school teacher. Ikaw ba? Kamusta? Teacher? No offense, Jamie pero ganyan lang ba talaga kababa yung pangarap mo? Ha? Anong problema sa pagiging teacher? Marangal na trabaho to. Tsaka, masaya ako sa profession na pinili ko. Kasi, natuturuan ko yung mga bagong henerasyon ng mga bata. Teacher? Seryoso ka? Papasok ka ng umaga hanggang gabi, tapos pag uwi mo gagawa ka pa ng lesson plan, tapos yung sahod mo, napakababa. Oo, Mika, tama ka sa mga sinabi mo. Pero, pinili ko tong profession na to kasi masaya ako eh. Tsaka, di ba, alam mo naman yun, bata pa lang tayo, pangarap ko na to. Gusto mo sumama ka na lang sa business ko? Wala kang gagawin. Mag-aaya ka lang na ibang tao na sumali sa atin. Tapos boom! Mayaman ka na. Pero, hindi to libre, Jamie Kailangan mong magbigay ng konti lang. Isipin mo na lang, lahat ng business may puhunan. Alam mo, Mika, mali ata na nagpunta ako dito para maliitin mo ko ng ganyan. Kailan ka pa sasali sa akin? Pag matanda ka na. Paano mo may enjoy sports car mo niyan? Ikaw, nasa yung sports car mo? Jamie, 2 years pa lang ako dito. So chill ka lang. Pag nagkaroon ako ng sports car, bubusinahan na lang kita. O sige, Mika, pag nagkaroon ka ng sports car, pasakay na lang ako Grabe naman. Baba naman ang pangarap mo. Hanggang sakay ka na lang talaga. O siya, umalis ka na. Sayang lang pala yung oras ko sa'yo. Pakisarado na lang din ang pintuan, ha? Pangarap? Ang kwenta. Ayaw sumagot na ito. Patay. Dami na nag-iintay ng payout ngayon. Natugis ng mga otoridad ang sospek sa raping staff sa lungsod. Ayon sa mga biktima, pinangakuan sila ng malaking kita, ngunit nauwi lamang sa pagkalugi. Kinikilig ng mga naapektuhan na agarang mapanagot ang mga responsable sa kanilang pinansyal na kapahamakan. Nag-uulat sa inyo, 25. Tay, parang ito yung in-applyan ko ng trabaho Hindi pwede to. Ang dami maghahabol sa akin. Dami pa naman nag-invest sa akin. Sumagot kayo. Mika! Nasaan na yung pera ko? Mabuti naman natagpuan na kita dito. Hindi na kita makontak sa telepono. Pati sa Facebook, nag-deactivate ka pa yata. Alam mo ba, nag-resign ako sa trabaho para makuha ko yung graduate ko. Para ilagak dyan sa negosyo mo. Di ba sabi mo sa akin, dyan ako yayaman? Ano nangyari sa negosyo? Tapatin mo nga ako? May personal problem lang ako, kaya kailangan ko lumayo sa social media. Tungkol pala sa negosyo na sinasabi mo, huwag ka naman mainip. Wala namang madalian, di ba? At saka,
hindi naman yun yung kinabukasan mayaman ka kaagad. Wala akong pakialam sa personal mo. Wala akong pakialam sa pinagdadaanan mo. Di ba nangako ka sa akin na ito pinakamabilis na paraan para yumaman? Ibalik mo yung pera ko! Sige, sasabihin ko na yung totoo sa'yo. Matagal na kasi ako hindi sinasagot nung head senior ko. Madami na rin kami naghahanap sa kanya. Pati ako hinahabol na ng mga nag-invest sa akin. Sa totoo niyan, nagtatago ako kasi at dami na nagbabanta sa akin. Sorry, pero sa tingin ko, scam tayo. Naku! Alam mo, Mika, hindi ko tatanggap yung dahilan mo. Alam mo yung sinakripisyo ko napakalaki. Mananagot ka sa batas. Tandaan mo yan. Sige na, Mika. Sabihin mo na yung sasabihin. Pero kung tungkol yan sa business mo, pasensya pero di talaga ako sasama sa'yo. Jamie, pasensya na. Napunta ako dito nang di nagsasabi sa'yo, ha? Ano bang sadya mo? Dadiretsuhin na kita. Baka pwede akong makahiram kahit magkano. Scam kasi yung nasalihan kong business. Hindi na ako makakontak sa kanila. Pati yung mga nag-invest sa akin, hinahabol na ako. Ngayon, dami na rin nagbabanta sa akin. Mika, gaya nga ng sabi mo, wala akong ganong pera. Kasi hindi naman ganong kalaki yung sinasahod ko dito sa pagtuturo ko eh. Pero alam mo ba't ko pinili to? Di man ako yumaman dito, pero maturuan lang yung mga bata, matapos lang sila at maging successful. Isang malaking kayamanan na yun sa amin para sa mga guro. Sorry, Jamie, ha? Sorry din kasi minaliit ko yung pagiging guro mo. Mika, I think it's not about the money. Pero I think it's about the passion and dedication sa pagtuturo. Alam mo, bilang isang guro, sobra-sobra sa material na bagay yung nakukuha namin sa pagtuturo sa mga bata. Di man kita mapahiram ngayon, Mika, pero I can give you a piece of advice. Huwag mo nang maliitin yung mga trabaho ng ibang tao para lang masabing mas angat ka sa kanila. Sige na, Mika, magtuturo pa kasi ako eh. Di ingat ka lagi, ha.